Kabanata 5401. Hindi mo ba naiintindihan, Harvey? Uminit ang ulo ni Rohan matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Pinatama niya ang kanyang mga kamay sa mesa, galit na galit. Sinasabi ko sa iyo, ako ang makapangyarihang Amerikano. Paano mo ako kayang labanan? Akala mo ba'y kahanga-hanga ka lang dahil nilupig mo ang mga Indian? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Wala kang halaga sa aming mga Amerikano. Tungkol sa pag-aakusa sa iyo ng paninirang puri at pagmamali ng ebidensya para ikulong ka. Maliban na lamang kung makapagpakita ka ng tunay na ebidensya. Masamang kapalaran ang naghihintay sa iyo. Kung aakusahan mo ako, makikipaglaban ka sa pamilyang Hoffman at sa Amerika. Sanksyonin namin ang bansa H dahil dito. Magbabayad ng mahal ang iyong bansa dahil sa iyong kawalang ingat. Lalo pang nawawala ng pag-asa si Rohan. Ipinakita lamang niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang Amerikano sa pag-asang sirain si Harvey. Karaniwan, ang mga taong nahuhumaling sa mga dayuhan ay kusang lumuluhod ngayon. Maraming magaganda mga kababaihan ang tumingin kay Rohan na may paghanga. Anong kahanga-hangang tao? Ang isang normal na tao ay hindi kayang manatiling kalmado upang sirain ang isang tao gamit ang kanyang pagkakakilanlan na tulad nito. Si Riggs ay nakabawi at tumingin kay Harvey na may malungkot na ngiti. Maaari mo akong saktan, pero wala kang magagawa kay Young Master Rohan. Kung magdesisyon ang Amerika na sanksyonin ang bansa H dahil sa sitwasyong ito, magiging internasyonal na hidwaan ito. Kapag nangyari iyon, wala nang halaga ang iyong representasyon. Tiyak na wawasakin ka ng palasyo para sa kapakanan ng bansa. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para magsabi ng ganyan? Sagot ni Harvey. Ang bansa H ang nag-uutos ng mga sanksyon. Walang sino man ang manggahas. Bam! Isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa labas. Hindi nagtagal, may isang taong itinapon sa loob. Lahat ay nagulat nang makita siya. Wala nang iba kundi si Kal-El, ang lalaking pinaralisa. Ang kanyang mukha ay lubos na namaga, at hindi siya mapigil ang manginig. Nagbago ang ekspresyon ni Rohan nang makita si Kal-El. Pumasok si Kyrie na may ngiti. Anong swerte mo, Sir York? Gumugol ako ng ilang oras sa pagtuklas kung ano talaga ang nangyari kay Kal-El. Hindi siya pinaralisa. Siya ay pinalunok lamang ng lason na nagdulot ng paghinto ng kanyang katawan sa paggana. Nagawa niya ito upang makipagtulungan kay Rohan. Ganap na gumaling na si Kal-El ngayon. Kung may sino man dito ang hindi naniniwala sa akin, maaari mong tingnan ang iyong sarili dito. Gumamit ako ng 18 iba't ibang pamamaraan ng pagpapahirap sa kanya, ngunit buhay pa rin siya. Talagang kahanga-hanga ang kanyang lakas. Kinuha ni Kyrie ang kanyang cellphone bago ipinalabas ang proseso ng interogasyon kay Kal-El sa screen. Nagulat ang lahat habang tinitingnan ang screen. Hindi nila inaasahan na plano ito ni Rohan. Ibig sabihin, si Harvey ay malinaw na hindi makatarungang inaakusahan. Si Riggs ay nagpunas ng noo, at kung totoo ito, maaari rin siyang napagsamantalahan ni Rohan. Ito ay paninirang puri, Harvey. Sigaw ni Rohan matapos maramdaman ang mga titig sa kanya. Akala mo ba na makakapag-frame ka sa akin para dito? Magpatuloy ka lang sa pangarap. Tinakpan ni Rohan si Kal-El ng kanyang tingin. Nasa pamilya tayo, Tito. Puprotektahan kita, anuman ang mangyari. Sabihin mong pinilit kang sabihin ang lahat ng sinabi mo sa tape. Tumingin si Kal-El kay Rohan, pagkatapos ay sumulyap kay Kyrie. Likas siya na nanginig. Hindi ko nais na ipagkanulo ka, Young Master Rohan. Hindi ko ito sinasadya. Sobrang lumampas na si Miss Kyrie. Hindi lamang niya natuklasan ang lason na nilunok ko, siya pa ang gumawa ng lunas. Idinagdag niya ang isang bagay na nagpasakit sa aking katawan. Sobrang sakit. Ito ay isang buhay na impyerno. Ayaw kong ipagkanulo ka, ngunit wala na akong pagpipilian. Hindi ko na kaya. Patawarin mo ako, Young Master Rohan. Patawarin mo ako. Lumuhad si Kal-El sa harap ni Rohan na nanginginig. Ang kanyang simpleng kilos ay nagpatunay sa lahat na ang lahat ng sinabi niya sa TV ay totoo. Ito ay nagbigay linaw sa kanyang relasyon kay Rohan.
Sa oras na ito, lahat ng ito ay naging ebidensya laban kay Rohan din. Tumahimik ka, sira ulo. Kinuha ni Rohan ang mikropono sa harap niya at hinampas ito sa ulo ni Kal-El. Ang mukha ni Kal-El ay natakpan ng dugo. Pagkatapos ng lahat, si Rohan ang nag-utos kay Kal-El na gawin ang lahat ng ginawa niya. Kahit na ang pamilyang Hoffman ay hindi ipagtatanggol si Rohan kung malaman ng mga banyaga ang insidente. Basura ka, Kal-El, sumigaw si Rohan ng likas. Sinabi ko sa iyo na huwag maging kalahating puso. Binigyan sana kita ng kabayaran kung talagang pinabayaan mo ang sarili mo, pero ikaw. Natigil ang kanyang boses. Sobrang huli na para sa kanya. Ang mga Hoffman, na tiwala sa kanilang paninindigan sa kanyang tabi, ay mukhang talagang masama, at parang lahat sila ay sinampal sa mukha. Sa katunayan, sinasabi ni Rohan sa lahat na nakipagtulungan siya kay Kal-El upang sirain si Harvey. Natural lamang na humingi ng paliwanag si Harvey. Sa halip, si Rohan ang nagdudulot ng problema sa palabas, at hindi si Harvey. Pumalakpak si Harvey, pagkatapos ay tahimik na naglakad patungo sa entablado. Dahil inamin mo na ito mismo, natural lamang na humingi ako ng paliwanag ngayon, hindi ba? Sino sa tingin mo ang susuporta sa iyo ngayon? Natawa si Rohan, at galit na galit. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, sira ulo ka. Ano kung lahat ng ito ay isang pagtatangkang ipahamak ka? Kailangan ko bang ipaalala sa iyo? Ako ay isang mamamayang Amerikano. Mayroon akong diplomatic immunity. Ano ang maaari mong gawin sa akin? Kahit gaano kataas ang iyong katayuan, kahit gaano ka pakalakas, hindi ka makakapantay sa mga armas ng Amerika. Labanan mo ako, makikita natin kung paano ka haharapin ng Amerika pagkatapos nito. Tungkol sa insidenteng iyon, sa pinakamas mataas ay humingi ako ng tawad sa iyo sa pahayagan. Bibigyan pa kita ng $1 bilang kabayaran. Wala akong pakialam kung tatanggapin mo ito o hindi. Pagkatapos ay itinapon ni Rohan ang $1 kay Harvey. Ang iyong pagbabaluktot ay hindi makakapagligtas sa iyo mula sa iyong kapalaran, sabi ni Harvey bago siya lumapit. Paano mo ito magagawa? Kumilos kayo, sigaw ni Rohan. Ang mga gwardya ay lumitaw upang pigilan si Harvey na umusad pa. Bago nila nagawa ang kanilang trabaho, pinadala na ni Harvey ang mga ito sa hangin sa isang sipa. Hawak ng mga tao ang kanilang mga dibdib sa pagkabigla matapos mahulog mula sa plataporma. Patuloy na nagbago ang ekspresyon ni Rohan habang nakikita si Harvey na umuusad ng walang takot, at mabilis niyang pinindot ang kanyang kamay, inilabas ang baril. Mag-ingat ka, Sir York. Sigaw ni Lola. Si Rohan ay isang sharpshooter. Isang sniper. Pinagpag ni Harvey ang kanyang mga labi, na mukhang kalmado. Nakakita na siya ng iba't ibang uri ng mga sniper noong siya ay nasa digmaan sa Euro-America. Walang isa sa kanila ang nakasugat sa kanya. Natawa si Rohan matapos marinig ang pagkakaalam ni Lola sa kanyang pagkatao. Aaminin ko, talagang kahanga-hanga ka. Sigaw niya sa isang masiglang hininga. Ikaw ay isang martial artist, hindi ba? Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo. Nagbago na ang panahon. Sa panahon ngayon, ang mga armas ay kayang talunin ang anuman. Gusto mong putulin ang aking mga braso at binti. Mangangarap ka. Ang mga kilalang tao mula sa American Embassy ay darating na. Kapag nangyari iyon, mauunawaan mo ang presyo na dapat mong bayaran para sa pagyurak sa aming pagmamalaki bilang mga Amerikano. Vroom! Isang malakas na tunog ng makina ang narinig mula sa labas. Isang grupo ng mga taong may blonde na buhok at asul na mata, na nakasuot ng mga suit, ang pumasok. Mukha silang malamig at walang takot, lahat ay armado, sadyang ipinapakita ang kanilang lakas. Sa oras na ito, ilang mga kanluranin na nakasuot ng tuxedo at salamin sa araw ang lumitaw. Naglalabas sila ng aura ng mga elite, na para bang pinapanood ang mga tao ng bansa H. Ang lalaki sa unahan ay ang mensahero ng American Embassy, si Leland Talbot. Bago ginanap ang kaganapan ng pamilyang Hoffman, nakakuha siya ng maraming benepisyo mula kay Rohan. Matapos matanggap ang mensahe ni Rohan, nagmadali siyang dumating kasama ang kanyang mga gwardya.
Huminga siya ng malalim at kumundat matapos makita si Rohan na walang pinsala. Ano ang nangyayari dito? Sino sa inyo ang naglakas ng loob na humawak sa makapangyarihang Amerikano? Lumabas, sumuko, hihingi kami ng paliwanag mula sa gobyerno ng Golden Sands. Kung hindi kami masiyahan sa paliwanag, ituturing namin ito bilang isang internasyonal na hidwaan. Tiyak na sasanksyonin ng Amerika ang bansa H. Mukhang mayabang si Leland. Kumilos siya na para bang walang sinuman ang maglakas ng loob na labanan siya. Sa katunayan, siya ay isinilang na may pilak sa kanyang bibig dahil sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang Amerikano. Kahit ang pamilyang Hoffman na isa sa mga nangungunang 10 pamilya, ay likas na umatras matapos makita si Leland. Hindi dahil natatakot sila sa kanya. Kinakatawan ni Leland ang buong bansa. Sinumang tao ay dapat mag-isip ng 2 beses bago labanan siya. Si Leland ay nagmarcha ng may pagyayabang patungo sa entablado. Matapos marinig ang utos ni Leland, agad na itinutok ng mga gwardya ng American Embassy ang kanilang mga armas sa mga alagad ng Heaven's Gate. Master Rohan, ang taong ito ba ang sumalungat sa iyo? Siya ang nagtangkang hawakan ka. Hindi pinansin ni Leland kung tama o mali si Rohan habang tinititigan si Harvey. Paano mo ito nagagawa? Lalabanan mo kami, mga makapangyarihang Amerikano, sa harap ng lahat. Gusto mo bang mamatay? Nagsuot si Leland ng mayabang na ekspresyon, na para bang kontrolado niya ang buong sitwasyon. Tama, ganyan nga ang ginagawa ng isang tanga. Natawa si Rohan, at binigyan si Harvey ng nakamamatay na titig. Sinabi ko sa iyo, ang isang batang tulad mo ay hindi makakapantay sa akin. Kung alam mo kung ano ang makabubuti sa iyo, dapat ka nang umalis kasama ang pera. Hindi ka na kailangang magdusa kung gagawin mo iyon. Paano mo nagawang hamanin sa unang lugar? Sino sa tingin mo ang iyong sarili? Tapos ka na. Ang iyong mga kaibigan at pamilya ay magdurusa dahil sa iyo. Ipapasama sila ng Amerika at hahabulin sa buong mundo. Sisiguraduhin kung lahat kayo ay lulubog sa kadiliman sa natitirang bahagi ng inyong buhay. Ano kung kahanga-hanga ka? Sisiguraduhin kung lahat kayo ay mamamatay dahil dito. Bukod dito, narinig ko na ang iyong asawa at hipag ay magagandang babae. Masisiyahan ako sa iyong lugar. Malamang na hindi mo alam kung ano ang nararamdaman nila ngayon, hindi ba? Huminga ng malalim si Harvey, pagkatapos ay tumingin kay Rohan na para bang isang tanga. Talagang tanga siya para magbanta ngayon. Lumuhad at humingi ng tawad sa amin mga Amerikano. Sigaw ni Leland, at binigyan si Harvey ng nakamamatay na titig. Kung hindi, kahit na ito ang iyong teritoryo. Hindi kami magdurusa sa mga kahihinatnan kung tamaan ka ng bala. Tumango si Harvey, at sa wakas ay sumulyap kay Leland. Dapat ba akong magpanggap na ang mga kanluranin ay sinusubukang makialam sa mga gawain ng aking bansa? Natawa si Leland. Kung gayon, ano kung totoo? Ito ang aking paboritong libangan. Sumuko ka ng maamo, o sisirain kita. Sampal. Pinaikot ni Harvey ang likod ng kanyang palad bago pa man matapos magsalita si Leland. Natisod si Leland paatros, na tinatakpan ang kanyang nagulat na ekspresyon sa kawalang paniwala. Naisip niya ang maraming sitwasyon kung saan si Harvey ay magpakumbaba at magmamakaawa para sa awa. Pero hindi niya inaasahan na sasampalan siya ni Harvey. Ikaw bastos na siraulo. Talagang gusto mo bang mamatay, hindi ba? Kon, gumawa ng butas sa kanyang katawan. Galit na sigaw ni Leland. Mabilis na lumapit ang mga gwardya na may hawak na mga armas. Huminga ng malalim si Harvey, pagkatapos ay nag-dial ng isang numero. Sinusubukan ng American Embassy na labanan ako. Gusto mo bang alagaan ito? Isang kagalang-galang na Amerikano sa kabilang dulo ng telepono ay likas na ng inig. Nagbibiro ka siguro, Sir York. Hindi namin gagawin ang ganoong bagay. Pakipasa ang telepono sa kanya. Sisiguraduhin naming makakakuha ka ng paliwanag tungkol dito. Ngumiti si Harvey bago itinapon ang telepono kay Leland. May gustong makipag-usap sa iyo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po.
Kabanata 5405. Kinuha ni Leland ang telepono na may kakaibang ekspresyon. Pagkatapos, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Isang kilalang tao mula sa Amerika ang nasa kabilang dulo ng telepono. Ang lalaki ay kasangkot sa digmaan sa Europa-Amerika noon, at siya ay isang tunay na Diyos ng digmaan. Matapos ang digmaan, nagpasya siyang magretiro. May gusto ka bang sabihin sa akin? Tanong ni Leland habang kinakagat ang kanyang mga ngipin. Wala akong pakialam kung paano mo nagawang lapastanganan ang taong nasa harap mo. Pero kailangan mong humingi ng tawad sa kanya ngayon. Kung hindi ka niya patatawarin, mas mabuti pang magpakamatay ka. Hindi lang ikaw, ang buong pamilya mo ay dapat mamatay din. Pagkatapos noon, agad na ibinaba ang telepono. Humingi ng tawad, o magpakamatay. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi makabalik sa kanyang katinuan si Leland sa loob ng ilang sandali. Mahigpit niyang hinawakan ang telepono. Sa wakas ay napagtanto niya ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Kahit ang mga nangungunang tao na kausap niya ay hindi maglakas loob na sumalungat sa taong nasa harap niya. Sino ba ang taong ito? Paano siya naging ganoon kahanga-hanga? Ano man ang kaso, alam na alam ni Leland kung ano ang dapat niyang gawin. Mabilis siyang naglakad sa harap ni Harvey, at yumuko ng may paggalang. Wala akong alam, sir. Kunwari lang na wala akong sinabi. Pasensya na. Pagkatapos ay sinampal ni Leland ang kanyang sarili bago umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Nagulat si Rohan. Ano ang nangyari? Pumalakpak si Harvey bago tumingin sa paligid niya. May iba pa bang gustong ipagtanggol si Rohan? Nagkatinginan ang mga Hoffman na may kakaibang ekspresyon. Nagkakamali ka, Sir York. Hindi siya kamag-anak ng pamilya sa dugo. Tama, isa siyang ampon. Nagmamayabang siya sa puntong akala niya ay talagang kahanga-hanga siya. Salamat, Sir York. Nalaman lang namin kung sino ang nakasakit sa pamilyang ito dahil sa iyo. Paano nagawa ng bastos na iyon na ipagkanulukan ng ganyan? Lubos naming sinusuportahan ang iyong pagkilos ng katarungan. Malinaw na alam ng karamihan kung paano pipili ng panig, dahil lahat sila ay lumayo sa mayamang pamilya. Bago pa man malaman ng isang tao na kahit ang isang mensahero ng American Embassy ay hindi maglakas loob na sumalungat, natural na lalayo sila sa kanya. Bukod dito, masyadong mataas ang katayuan ni Rohan sa pamilya. Lahat ay galit na galit dahil ang isang ampon ay may napakaraming pinagkukunan mula sa pamilya, ngunit hindi rin nila susubukang ipahayag ito ng malakas. Dahil nagpakita na ang pagkakataon, wala silang ibang pagpipilian kundi ang dagdagan ang apoy. Nakarinig ng mga salita ng lahat, agad na dumilim ang mukha ni Rohan. Hinawakan niya ang kanyang baril, at binigyan si Harvey ng nakamamatay na titig. Gusto niyang tumaya at hilahin ang gatilyo, ngunit wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Sumusuko ka na ba? Lumapit si Harvey at tinapik ang mukha ni Rohan. Wala nang balak ang Hoffman family na suportahan ka. Sumuko na rin ang American Embassy. Ipakita mo ang lahat ng kaya mo. Kinagat ni Rohan ang kanyang mga ngipin. Sino ka? Malamig niyang tanong. Kung tama ang naaalala ko. Walang sino man sa Golden Sands ang kasing galing mo. Ako, tumawa si Harvey. Ako ang Geomancy Master ng Fortune Hall, ang kinatawan ng Marshall Alliance ng bansang ito, at ang Young Master ng Longmen. Lahat ng aking pagkakakilanlan ay sapat na para tuluyang sirain ka. Walang pakialam na kinuha ni Harvey ang baril ni Rohan, pagkatapos ay binaril si Rohan sa binti. Bang! Tumama ang bala sa binti ni Rohan, at siya ay bumagsak sa carpet. Nagkalat ang dugo saan man. Sumigaw siya sa sakit. Nagulat ang mga manunood. Walang sino man ang inaasahan na gagawin ni Harvey ang ganoong bagay. Tuluyan niyang pinabayaan ang binti ni Rohan. Hindi naglakas loob na magingay ang mga manunood. Lahat sila ay natatakot na masangkot sa pakikipaglaban kay Harvey. Crack! Lumakad si Harvey palapit bago tinapakan ang braso ni Rohan. Ang tunog ng pagkabali ng buto ay nag-echo, at ang braso ni Rohan ay nabali sa dalawa. Ginawa ni Harvey ang sinabi niya. Hindi siya ang tipo ng tao na sumisira ng pangako. Clack! Pagkatapos ay itinapon ni Harvey ang baril kay Rohan.
Isumbong mo ang iyong sarili sa pulisya. Sabihin mo sa kanila kung paano mo ako sinubukang patayin. Isa pa, ang pakikipagtulungan ng Hoffman family sa Patel family at sa 6 na Hermit families ay magpapatuloy. Para sa bawat nawawalang clause sa kontrata, babaliin ko ang isang buto sa iyong katawan. Kung may 10 nawawala, kailangan mong maghanap ng libingan para sa iyong sarili. Pagkatapos ay umalis si Harvey kasama ang kanyang mga tauhan. Wala na siyang pakialam kay Rohan. Naniniwala siyang alam ni Lola kung ano ang gagawin pagkatapos ng lahat ng ito. Pagkatapos ng lahat, hindi niya hinawakan ang Hoffman family para kay Lola. Gayunpaman, kung magpasya silang ilagay siya sa gulo muli dahil sa insidenteng iyon, hindi siya mag-aatubiling pumunta sa Cambridge mismo. Dahil siya ay isang direktang inapo ng pamilyang iyon, kahit nakasal na siya. Maaaring magbago ang mga bagay para sa mas mahusay sa kanyang tulong. Mula sa isang tiyak na pananaw, binigyan ni Harvey si Lola ng kompletong paggalang. Sa oras na iyon, sa loob ng tirahan ng pamilyang John, ibinagsak ni Wesley ang kanyang telepono sa lupa at nagagalit. Bastard! Ang bastos na iyon! Bakit siya napakahirap pakitunguhan? Hindi ba sinabi mo na may plano tayo para harapin ito, Blaine? Ang iyong paraan ay walang silbi. Kahit ang Immortal Pavilion at ang Myth Council ay hindi makagawa ng anuman. Hindi mo ba magagamit ang gobyerno para sirain ito? Kung may mangyari, susuportahan ka ni Young Master Emery. Ano ang dapat ikatakot? Kailan naging mga duwag ang mga nangungunang 10 pamilya? Uminom si Blaine ng kanyang tsaa bago ibinaba ang kanyang tasa na may isang maliit na ngiti. Narating na natin, Young Master Wesley. Bakit ka nagmamadali? Sa loob ng 2 araw, ang aking ama sa wakas ay magkakaroon ng kapangyarihan. Aasikasuhin natin ang sitwasyong ito pagkatapos noon. Siyempre, dapat kang maniwala sa akin. Hindi basta-basta tatanggap ang Amerika ng ganoong malaking pagkatalo ng hindi lumalaban. Kung hindi pa sila nagagalit sa panahong iyon, kailangan lang nating dagdagan ang apoy. Nagpasya sina Harvey at Kyrie na magmerienda sa hating gabi sa isang restoran matapos umalis sa kaganapan ng pamilyang Hoffman. Pagkatapos ng lahat, nakakapagod na harapin ang napakaraming bagay sa loob lamang ng isang araw. Kung magpapahinga man o tatapusin ang lahat ng nangyari sa araw na iyon, kailangan nila ng lugar para makapagpahinga. Matapos kumain ng merienda, nag-order ang 2 ng green tea. Pinaliit ni Kyrie ang kanyang mga mata kay Harvey gamit ang kanyang mahaba at makitid na mga mata. Maayos ang lahat, pero may isang bagay na nakakainis sa akin. Humigop si Harvey ng kanyang tsaa, pagkatapos ay ngumiti. Amerikano, tumango si Kyrie. Tama, hindi ko alam kung sino ang iyong tinawagan para pilitin ang American Embassy. Pero hindi kasing simple nang iniisip mo ang Amerika. Ang kanilang gobyerno ay maaaring mukhang malakas, ngunit sila ay mga manggagawa lamang. Para sa mga ahente ng mundo at sa mga taong desperadong nagpapanatili ng kaayusan sa mundo, hindi katanggap-tanggap na ang American Embassy ay magdusa ng ganoong kahihiyan. Magkakaroon ng maraming problema pagkatapos nito. Ipinag-isip ni Harvey ang sitwasyon sa loob ng ilang sandali. Ang mga malalaking pamilya na umiral noong itinatag ang Amerika ang pinag-uusapan mo. Tama, sabi ni Kyrie. Sa loob ng daan-daang taon, palaging mayroong isang presidente na kumukuha at nagpapanatili ng kaayusan. Pero sa katotohanan, sila ay mga kinatawan lamang ng malalaking pamilya. Sinasabi na mayroong 8 malalaking pamilya na bumuo ng isang organisasyon na tinatawag na The Renaissance. Hindi lamang kontrolado ng organisasyong ito ang ekonomiya at mga pinagkukunan ng Amerika. Mas mahalaga, narinig ko na mayroon din silang institusyon para sa pag-aaral ng katawan ng tao. Hindi sila bihasa sa martial arts, ngunit mayroon silang sariling mga eksperto. Ang mga taong ito ay may pera at koneksyon upang alisin ang lahat ng mga hadlang para sa kanilang kapakinabangan. Maaaring mukhang tapos na ang sitwasyon, ngunit pagmasdan mo ito, maaaring may mga problema sa hinaharap. Ibinaba ni Harvey ang kanyang tasa ng tsaa, pagkatapos ay tumango. Higit pa rito, ang Renaissance, ang Islanders, at ang Johns.
Hindi ko inaasahan na ang Golden Sands ay may napakaraming nakatagong lakas. Malapit nang dumating ang isang malaking bagyo. Pinag-isipan ni Kyrie ang sitwasyon sa loob ng ilang sandali. Sa totoo lang, malaki ang naitulong mo sa amin sa pagkakataong ito. Mula sa isang tiyak na pananaw, wala kang kinalaman sa sitwasyon ng lungsod. Maaari ka pa ring umalis ngayon. Huwag mo akong maliitin, Kyrie. Wala akong malaking ambisyon na maglingkod sa komunidad, sabi ni Harvey, pero alam kong kung mananatili lang ako at panoorin ang lahat ng nangyayari dito. Maaaring gumuho ang Golden Sands anumang oras. Hindi ko iyon magagawa. Nag-atubiling magsalita si Kyrie, sa wakas ay nagpasya siyang manahimik. Vroom, vroom, vroom. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Kyrie. Ito ay isang hindi kilalang numero. Walang pag-aatubili, agad niyang binuksan ang loudspeaker. Sino ito? Wala ba ako sa iyong phone number, Miss Kyrie? Nakakalungkot. Isang maliit na tawa ang narinig mula sa kabilang dulo ng telepono. Hindi ba sinabi kong magpadala ng panukala sa kasal sa iyong pamilya? Naisip mo na ba ito? Tatanggapin mo ba ang aking kabaitan at susundin ang aking kahilingan? Pagsasamahin mo ba ang ating dalawang pamilya? O plano mo bang makipaglaban sa amin hanggang kamatayan? Kung gagawin mo iyon, hindi mo na kailangang ipaalala sa iyo ang mga kahihinatnan ngayon, hindi ba? Narinig ni Harvey ang isang pamilyar na boses, ngunit hindi pa niya matukoy kung sino iyon. Dumilim ang mukha ni Kyrie, na para bang nakilala niya ang boses. Kung gusto mo ng laban, iyon ang makukuha mo, sabi niya sa isang malungkot na tono. Hindi kailanman tatanggapin ng pamilyang Patel ang iyong kondisyon. Nagsalita siya sa matatag na tono na karaniwang ginagamit ng mga elite. Gayunpaman, nakita ni Harvey na kinakabahan siya. Para bang ang taong nasa kabilang dulo ng telepono ay isang mahirap na kaaway na harapin. Hihihi, wala akong inaasahan kundi iyon mula sa taong namamahala sa pamilyang ito. Mayroon kang isang kawili-wiling personalidad. Gustong-gusto ko iyon. Hinahangaan ko ang ganitong uri ng katigasan ng ulo sa isang babae. Ang boses ay parang isang walang takot na banta. Alam kong medyo kilala kita. Hindi ako nag-aatubili sa mga taong hindi tumatanggap sa aking mga kahilingan. Talaga bang hindi mo ito iisipin? Magiging boring kung kailangan kong pilitin ang aking sarili sa iyo. Subukan mo lang kung kaya mo. Malamig na umangal si Kyrie. Hey! Anong matapang na babae? Ang boses ay puno ng panunuya at kagalakan. Lagi kong nakukuha ang gusto ko. Kung hindi ko makuha, makukuha ito ng aking pamilya para sa akin. Siyempre, ang taong nasa kabilang dulo ng telepono ay may malaking ego. Humigop si Harvey ng kanyang tsaa bago niya tuluyang nakilala ang boses. Si Wesley mula sa pamilyang Wright. Hindi siya umalis sa Golden Sands sa kabila ng kanyang kahihiyan, at bukas pa ring binabantaan si Kyrie. Tiyak na may hangarin siyang mamatay. Akala mo ba ikaw ang may-ari ng pamilyang Wright? Akala mo ba ikaw si Emery? Isa ka lang sa kanyang mga tagasunod. Binabantaan mo ako kahit na mahina ka. Nababaliw ka na siguro. Wala nang balak na magpigil si Kyrie. Umalis ka na. Pumunta ka hanggat kaya mo. Tigilan mo ang pangangarap. Mas malamig ang boses ni Wesley nang magsalita ulit siya. Nababaliw na ako sa iyo sa lahat ng oras na ito. Hindi lang ako nagpadala ng panukala sa kasal sa iyong pamilya, tinawagan din kita. Pero tinanggihan mo kahit na ginawa ko ang lahat ng iyon. Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan ng paggawa ng ganoong bagay? Binabantaan mo ba ako? Matigas na tanong ni Kyrie. Nagkakamali ka, Miss Kyrie. Ipinapaalala ko lang sa iyo. Noong nakaraan, ang 5 nakatagong pamilya ay talagang napakalakas. Pero nagbago na ang panahon. Ang mundong ito ay pag-aari na ngayon ng mga nangungunang 10 pamilya. Mula sa isang tiyak na pananaw, ang 5 nakatagong pamilya at 6 na hermit families ay mga lumang bagay na nabubulok na lamang. Ang palasyo ay pinanatili lang kayo dahil maraming kabuhayan ang nasasangkot. Binibigyan lang kayo ng pagkakataong maglingkod. Pero kung hindi mo alam kung ano ang makabubuti sa iyo, kung ayaw mong umatras, kung talagang gusto mong mamatay, magkakaroon ng malulubhang kahihinatnan.
Kahit na hindi ka nag-iisip para sa iyong sarili, isipin mo man lang ang iyong pamilya. Ang tono ni Wesley ay puno ng lungkot. Tumawa si Kyrie. Sino sa tingin mo ang iyong sarili, Wesley? Ano? Akala mo ba talagang kahanga-hanga ka ngayon dahil sa suporta ni Blaine? Hindi mo na ba pinapahalagahan ang 5 nakatagong pamilya? Wala ka ng karapatan. Sa Golden Sands, ang mga John ay aking mga tao, at ang kapangyarihan ng pamilyang John ay nasa aking kontrol. Sa tulong ni Young Master Emery, ang pamilyang John ay nakarating sa tuktok ng Golden Sands. Ang pamilyang ito ay kumokontrol sa karamihan ng gobyerno at industriya ng negosyo. Kung kinakailangan, maaari kong igalaw ang lahat ng kapangyarihan ng pamilya. Kapag nangyari iyon, hindi ka na kailangang magbigay ng anumang paliwanag. Kung ako sa iyo, maglalagay ako ng make-up at mananatili sa loob ng bahay. Umupo ka lang doon at maghintay hanggang ikasal ka. Ito ang pinakamatalinong pagpipilian. Kung hindi, ang dating magandang pamilyang ito ay maaaring mawala na lang ng walang bakas. Nakakahiya naman iyon ngayon, hindi ba? Mukhang tiwala si Wesley. Siyempre, ipinagmamalaki niya ang posisyon ni Damon John bilang numero 1 sa lungsod. Magagawa niya ang lahat ng gusto niya. Binaluktot ni Kyrie ang kanyang tinidor gamit ang kanyang mga kamay. Tigilan mo ang pangangarap, Wesley. Gusto mo akong tanggapin ang iyong mga tuntunin. Tumawid ka muna sa aking bangkay. Ikaw, binabantaan ang pamilyang Patel. Mas gugustuhin kung mamatay tayong magkasama kaysa sumuko. Kinagat ni Kyrie ang kanyang mga ngipin. Nagpakita si Harvey ng kakaibang ekspresyon. Nababaliw na ba si Wesley? Bakit niya didimanda si Kyrie para sa ganoong bagay? Bukas din niyang binyantaan siya. Hindi ba niya alam kung gaano kakilabot ang Poison Fairy? Sigurado akong nabulag siya sa kanyang hitsura. Hihihi, gusto mo bang mamatay kasama ang iyong huling pag-ibig? Ang tono ni Wesley ay parang nakakatawa, na nagbibigay ng kilabot sa sinuman. Talagang gusto ko ang mga babaeng tulad mo. Tanga at walang takot, hindi mo alam ang ibig sabihin ng pamilyang Wright. Ang ginagawa mo lang ay nabubuhay sa iyong maliit na bula. Huwag kang mag-alala, si Damon ay magiging unang lalaki bukas. Bago yun, kung ayaw mo pa ring magpakasal ng maganda, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari. Sa aking utos, marami akong tao sa lungsod na handang sirain ang pamilyang Patel. Bago pa man makasagot si Kyrie, agad na kinuha ni Harvey ang telepono. Nababaliw ka na ba, Wesley? Nagmamayabang ka pa rin kahit na alam mong nandito pa ako. Hindi ka ba natuto? Dapat ba kitang sampalan ng mas malakas? Kabanata 5410. Ikaw, hindi inaasahan ni Wesley na nasa tabi ni Kyrie si Harvey. Kaya magkasama na naman kayo, mga bastos. Sabi niya sa isang naguguluhang boses. Maghintay lang kayo. Ako, Big. Ibinaba ni Harvey ang telepono at binlock ang numero ni Wesley sakaling gusto niyang guluhin ulit si Kyrie. Pagkatapos ay nagsalin siya ng tsaa para kay Kyrie habang nakakunot ang noo. Ano ang nangyari? Tumawa si Kyrie, wala siyang balak na itago ang anumang bagay. Hindi ko alam kung sino ang nagbigay kay Wesley ng ideyang iyon. Gusto niyang magkaroon ng arranged marriage matapos malaman na nasa aking kontrol ang pamilya. Hinihingi niya na ibigay ko sa kanya ang buong awtoridad pagkatapos noon. Gusto niyang maging laruan ng pamilyang Patel. Sino ang nakakaalam kung talagang nababaliw siya o nabulag ng ibang bagay? Akala niya ay talagang kaya niyang gawin ang ganoong bagay. Tumango si Harvey. Simple lang. Malamang na nagpapasiklab si Blaine sa likod niya. Lumiliit na siya ngayon. Hindi na siya maglakas loob na makipaglaban ng mag-isa matapos ang lahat ng mga insulto, kaya nagpasya siyang gamitin si Wesley laban sa akin. Una, sinubukan niyang gamitin ang kapangyarihan ng pamilyang Wright para ipakita sa lahat na ang kanilang pamilya ay nagtutulungan. Pangalawa, gusto niyang gamitin ang pamilyang Wright para sa kanyang maruruming plano. Wala nang pakialam si Blaine kung sumuko ang pamilyang Patel o hindi. Hindi rin nag-aalala si Blaine kung magdurusa si Wesley dahil sa sitwasyong ito. Kahit na gawin niya iyon, ang pamilyang Wright ang magdurusa sa mga kahihinatnan, hindi ang pamilyang John.
Naisip ng bastos na ito ang lahat. Maraming bagay na tinatago si Wesley kung handa siyang kumilos ng mayabang na parang ganyan. Nasuri mo na ba? Kumunot ang noo ni Kyrie. Bukod sa pamilya John, narinig kong sinusuportahan din siya ng mga Islanders at Amerikano. Pero, hindi ako naniniwala doon. Pagkatapos ng lahat, hindi makatwiran na isipin na ang pamilyang Wright ay nakikipagtulungan sa mga puwersa sa ibang bansa. Ang mga taong tulad ni Emery at Blaine ay nabuhay sa medyo mapayapa na panahon. Nahuhumaling sila sa ideya na mas mataas sila kaysa sa iba. Hindi sila masyadong magaling, pero akala nila nakikita nila ang hinaharap. Kung tama ako, hindi nila ipinagkanulo ang bansa. Pero magiging mangmang sila kung iisipin nilang makokontrol nila ang kapangyarihang ito para sa kanilang sariling kapakinabangan. Ano man ang dahilan, tiyak na magbibigay ng buong suporta ang mga panlabas na puwersa. Pagkatapos ng lahat, gustong-gusto nilang makita ang kaguluhan sa bansa H. Huminga ng malalim si Harvey. Alam ba ng iba ang tungkol dito? Tumango si Kyrie. Siyempre, ano ang sinabi nila? Nagpakita si Kyrie ng mapait na ekspresyon. Sinabi nilang susuportahan nila ako, anuman ang aking pagpipilian. Kung tatanggapin ko ang panukala, magpapadala sila ng regalo. Kung tatanggi ako, lalaban sila hanggang sa huli. Tinanggihan ko, syempre. Ang pamilyang Patel at ang 6 na Hermit families ay matagal nang nasa Golden Sands. Lahat kami ay may pananagutan sa lungsod na ito.